Ngayon ang araw ng libing ni Daddy. Parang di pa rin ako makapaniwala na sa isang iglap wala na siya. Masakit para sa akin dahil may balak pa kami bumawi sa isa't isa. Pero ngayon kailangan ko na isara ang kabanatang yon para sa amin dalawa. Dahil hindi na yon mangyayari pa. Bumalik ulit ang sakit na naramdaman ko noong namatay si Mommy. Pakiramdam ko ngayon lalo ko naging mag-isa. Sobrang sakit ng puso ko na halos wala nang luhang pumapatak sa mga mata ko. Pagod na akong umiyak. At natuyo na sigurong mata ko dahil sa ilang araw ko ng pag-iyak. "Mi vida, kumain ka muna," sabi sa akin ni Drew. "Busog pa ako," sagot ko sa kanya. "Ganyan din ang sinabi mo kanina," sabi niya sa akin. "Sorry love, pero wala akong ganang kumain," saad ko sa kanya. "Kahit konti lang para sa baby natin," sabi niya sa akin. Naalala ko buntis pala ako, kaya naman di na ako nagmatigas pa. Tinanggap ko ang pagkain para naman magkalaman ng sikmura ko. Ayoko rin mag-alala sa akin ng asawa ko. Alam ko mahirap para sa kanyang nakikita akong ganito, pero hindi ko kaya itago ang sakit na nararamdaman ko. "Just take a rest now," sabi sa akin ni Drew na matapos na akong kumain. Pinilit kong umiti sa kanya dahil lang sandali na lang, ihahatid na namin si Daddy. Lumabas na si Drew at ako lang mag-isang naiwan dito sa loob ng silid ko. Ilang minuto rin akong nakatulala lang at nakatingin sa bintana. Naganap ako ng pwede kong isuot hanggang nakita kong bestidang sinuot ko na namatay si Mommy. Pinagmasdan ko ito at inamoy. Nakatago lang to dito sa closet ko kaya naman malit na sa akin. Di nakakasya sa katawan ko. Kaya naman naghanap na lang ko na ibang bestidang puti. Hanggang tinawag na ako ng stepsister ko para umalis na kami. Bumaba na ako at sumakay ako ng kotse ni Papa Primo. "Magiging maayos ang lahat, anak," sabi sa akin ni Papa. "Opo, magiging maayos po," sagot ko sa kanya dahil ayoko mag-alala siya sa akin. Nang makarating na kami sa sementeryo, doon na ulit bumuhos ang luha ko. Panay ang sigaw ng stepmom ko, pero ako nanatili nang nakatingin sa kabaong ni Daddy na lumalanda sa pisngi kong masagana kong mga luha. "Kung nasan ka man ngayon, sana nasa maayos ka ng kalagayan, Daddy. Mahal na mahal kita. Sana sa sunod natin pagkikita magagawa na natin ang mga bagay na nais natin gawin na magkasama. Sana magkita kayo ni Mommy. Mahal ko kayo at gagawin kong lahat para maging masaya lang ako. Gabayanin niyo sana ako," pabulong na sabi ko. Nagpaiwan ako at unang umalis sa mga kakilala namin. Konti lang ang mga nakipaglibing, lalo na wala namang ganong kaibigan si Daddy. Kasama ko ngayon si Drew at tahimik lang din siya. Hindi siya nagsasalita. Matyaga niya akong sinasamahan. "Umuwi na tayo," sabi ko sa kanya dahil alam kong pagod na ang asawa ko. "Okay, mi vida," sagot niya sa akin. Sa bahay pa rin kami umuwi at ngayon, ako na lang pala ang hinihintay nila. Nandito na rin si attorney. Kakamatay lang ni Daddy pero masyado nagmamadali ang stepmom ko na malaman ang mamanahin niya. "Basahin mo na, attorney," utos ng stepmom ko na parabang inip na inip na. "Ang manakasad dito ay isang kahilingan ni Mr. Mendoza. Actually, pinabago nito sa akin noong nakarang araw lang," panimula ni attorney. "Ano bang nakasad dyan? Huwag mo nang patagalin pa," naiinip na sabi ng stepmom ko. "Nakasad dito ng mga sasakyan at isang bahay sa Batangas, mapupunta sa inyo. At ang kumpanya at ang bahay ng ito, mapupunta sa kanya nag-iisang anak na si Carolina." "What? Paano sa kanya mapupunta? I'm his wife," sigaw ng stepmom ko. "Ikaw ang asawa niya, pero sa batas hindi. Hindi nakarehistrong kasal ninyo, kaya lahat ng karapatan mapupunta pa rin sa kanyang tunay na anak," paliwanag naman ni attorney. "No, hindi ako papayag," sigaw ng stepmom ko. "Calm down," sabi ni attorney sa bruhang babae. "No, no. Pwede mo bang ibigay sa kanilang company, attorney?" tanong ko sa abogado ni Daddy. "What are you?" "Wala po akong interes sa company namin. Ang mahalaga po sa akin itong bahay namin. Ibigay niyo na po ang lahat sa kanila. Sapat na sa akin ang bahay na to." Sad ko dahil wala akong interes sa kahit na ano maliban sa bahay namin. "Pag-isipan mo ng mabuti ang nais mo, iha," sabi sa akin ni attorney. "Gawin niyo na lang ang nais niya, attorney," sabi naman ni Drew. "Okay, kung yan ang gusto mo," sabi ni attorney. "Salamat po," sagot ko sa kanya. Nang makaalis na kami ni attorney ay kami na lang naiwan dito sa bahay. "May isang linggo na lang po kayo dito," sad ko sa kanila. "Sa tingin mo ba aalis kami? Hindi kami aalis dito kahit anong sabihin mo. Hindi mo mababagong katotohanan na naging asawa ko ng daddy mo," sabi pa niya sa akin. "Ano ba talaga ang gusto mo? Binigay ko na sa'yo. Itong bahay lang naman ang gusto ko, kukunin mo pa ha?"
Naiinis bang sabi ko sa kanya. Relax, mi vida. Bulong sa akin ni Drew. No, nakakainis na eh. Ang nag-iisang pagmamayari ng mommy ko gusto pa nilang kunin? Di ba hindi ka na parte ng pamilyang to? Kaya wala ka na rin karapatan dito. Sabi niya sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi naman ako aalis dito. Lahat ng problemang meron kami, ikaw ang dahilan. Kaya umalis ka na dahil wala kang karapatan dito. Dahil binahay ka lang ng daddy ko at kabit ka lang. Muntik na niya akong sampalin. Mabuti na lang alerto si Drew. Don't you dare hurt my wife dahil makikita mong hinahanap mo. Seryosong sabi sa kanya ni Drew. Asawa? Kabit mo lang din naman yan. Di ba si Lucy lang asawa mo? Natatawang bulalas niya. I am not like you na kabit. Sabi ko sa kanya. Kahit ano pang sabihin mo, kabit ka pa rin. Sige, aalis na kami dito. Pero hindi na tayo tapos. Sa akin pa rin bagsak ng bahay na to. Sabi niya sa akin. Hindi yan mangyayari. Sabi ko rin sa kanya. Let's see. Natatawang sabi niya bago sila lumabas. Hayaan mo na sila. Good decision na hinayaan mong company sa kanila. Palubog na at puro utang kaya bahala na sila. Sabi sa akin ni Drew. Sa totoo lang yun din ang naisip ko. Sa dami ng pinagkakautangan ni Daddy, ayoko magbayad sa lahat ng yon. Lalo na wala naman akong pera. Bahala sila. Basta tong bahay akin. Ang gusto ko na nga lang ngayon hustisya. Gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Daddy. Alam ko, isa lang rin sa mga kilala niya ang nagpapatay sa kanya. Sabi ko kay Drew, huwag mong masyadong isipin ang bagay na yan. Ako nang bahala dyan. Don't worry. Malalaman din natin kung sino nasa likod ng pagkamatay ng daddy mo. Sa ngayon, kailangan mo muna magpahinga. Hindi maganda na stress ka. Makakasama sa inyo ni baby. Aniya. Sorry po. Gusto mo din ba na dito tayo tumira? Tanong niya sa akin. Okay lang ba sa'yo? Tanong ko. Opo, sasamahan kita. Sabi niya sa akin. Thank you, love. Saad ko sa kanya. I love you. Tanging sinabi niya. Umakit naman ako na silid ko. Umalis si Drew dahil may kailangan siyang puntahan. Bala ko rin manigo dahil naiinitan na ako eh. Pero habang kumukuha ko ng damit ko, may nakaipit na papel sa damit ko na nakatupi. Kinuha ko to at bumungad sa akin isang sulat na galing sa daddy ko. Carolina, anak. I'm sorry. Sana mapatawad mo si daddy sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Alam kong halaga ang sorry ko dahil nasaktan kita. Alam kong nasaktan kita na sobra sa mga maling desisyon ko, anak. Patawarin mo ako kung hindi kita nabigyan ng atensyon ko at pagmamahal. Sobrang sama ko dahil binariwala kita. Patawarin mo ako kung kailangan kitang gawing pambayad kay Archer. Yun ang isa sa mga pinagsisihan ko sa lahat na naging kasalanan ko sa iyo. Sa dami ng nakasalanan ko, alam kong habang buhay ko tong pagdurusahan. Sorry kung hindi ko nailigtas ang mommy mo. Sorry po kung pakiramdam mo, sinisi kita sa nangyari sa kanya. Mali ako dahil akong dapat sisihin dahil naging pabaya akong asawa at ama. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinulot ko sa inyo ng mommy mo. Hindi ko pinahalagaan ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Alam kong sobrang dami na naging kasalanan ko sa inyo. May isa akong lihim na nais aminin sa iyo. Alam ko kinamumuyan ako ng mommy mo dahil sa ginawa ko. Pinabayaan kong kakambal mo at ngayon, hindi ko alam kung nasa na siya. Baby pa lang siya nung iwan ko siya. Dahil sa takot ako. Takot ako sa dobleng responsibilidad. Lalo na di ako tanggap ng pamilya ng mommy mo. Kaya masakit man sa akin, inabandon ako siya. Anak, ako na ang pinakawalang kwentang ama sa buong mundo. Dahil hindi ko kayang paglaban ng anak at asawa ko. Na nagawa ko pang pagtaksila ng mommy mo. Kaya hindi ko alam kung buhay ba siya o patay na ang kapatid mo. Anak, tatanggapin kong lahat ng galit mo sa akin. Pero binalikan ko siya. Huli na ang lahat. Wala na siya doon sa pinag-iwanan ko sa kanya. Alam ko, wala akong karapatang maging ama mo. Kaya patawarin mo ako kung naging malupit ako sa'yo. Wala akong may bigay na dahilan sa'yo. Patawarin mo ako kung late ko na na-realize na dapat pala ikaw ang mas inuna ko. Na ikaw ang dapat mas inalagaan ko. Mahal kita, anak. Mahal ka ni daddy. Kahit anong mangyari, alagaan mo ang bahay natin. Habang binabasa kong sulat niya, hindi ko mapigilan ng luha ko. Nasasaktan ako pero alam kong mas masakit to para kay mommy. Sa kabila pala ng ngiti niya, binabalot ng lungkot ang puso niya. Ngayon ko napatunayan kung gaano kamahal ng mommy ko ang daddy ko. Nahanda niyang gawin ng lahat, tiisin ang lahat para lang mabigyan ako ng isang buong pamilya. Masakit malaman na may kapatid ako. Kapatid na hindi ko man lang nakilala at kapatid na hindi man lang nahawakan ni mommy. Paano ko ba ito tatanggapin?
Ano ba ang dapat kong gawin? Hindi ko alam kung ba't gantong pamilya ko at hindi ko alam kung ano pang madidiscover ko. Lalo na mag-isa na lamang ako ngayon. Hindi ko alam kung buhay ba o patay na ang kakambal ko. Pero paano nga kung buhay pa siya? Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat kung ako mismo sa sarili ko ay naguguluhan din? Tinupi ko ang sulat dahil hanggat maaari. Ayoko na may makakaalam na mainiwan sa akin ang daddy ko. Wala sa sariling napatingin ako sa larawan niya. Bakit biglaan po ang lahat? Anong gagawin ko ngayon? Ano po ang dapat kong gawin? Sa totoo lang po, ang hirap pong maging anak mo. Sobrang hirap. Kausap ko sa larawan niya habang walang tigil sa pagbuhos ang mga luha ko. Parang sasabog ang puso ko. Ang sakit. Sobrang sakit na hindi ko kayang ipaliwanag. Napaupo na lang ako sa sahig at patuloy na umiiyak. Mi vida! Tawag sa akin ni Drew. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Kagad ko naman siyang niyakap dahil siya lamang ang meron ako ngayon. Siya lang ang masasandalan ko. Sa kanya ako ba pwedeng umiyak at maglabas ng sama ng loob? Dahil siya handa siya makinig sa lahat. Hindi niya kailangan na magsalita dahil sapat na sa akin na pinakikinggan niya ako. Tahan na. Narito pa naman ako, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, Carolina. Bulong pa niya sa akin. Thank you. Thank you, love. Para na ako kapag wala ka. Umiiyak na sabi ko pa sa kanya. Magiging okay ang lahat. Trust me. Kaya natin to. Nakangiting sabi niya habang pinupunasan niya ang luha ko. Masakit para kay Joe makita na umiiyak si Carolina. Kakawi lang niya dahil kumuha lang siya ng gamit niya. Dito na kasi titira sila ni Carolina sa bahay ng parents nito. Niyakap nito na mahigpit. Ayaw niya nang maramdaman ng asawa niya na mag-isa lamang ito. Lalo na natatakot siya dahil buntis ito at baka mapabayaan ito ang anak nila. Pero kailangan niyang unawain na masakit mawala ng mahal sa buhay. Kahit pa hindi naging mabuti ang relasyon ng mag-ama, hinayaan niya na umiyak ito ng umiyak. Nakalalay lang siya kapag may kailangan to. Habang pinagmamasdan ni Drew ang kanyang asawa, ay hindi niya maiwasan na hindi maapektuhan. Kumuha na lang siya ng katulong na mapagkakatiwalaan niya, lalo na kapag nasa trabaho siya. Mabilis lumipas sa mga araw. Lumalaki ng tiyan ni Carolina pero parang wala pa rin nagbabago sa kanya. Palagi pa rin itong tulala at kapag kaharap naman siya si Drew, maayos ito. Pinipilit niyang itagong sakit na nararamdaman niya dahil ayaw niyang mag-alala sa kanyang asawa niya. Hanggang sa kinailangan ni Drew na umalis dahil may business trip to sa ibang bansa. Mi vida, sumama ka na lang sa akin? Sabi ni Drew. Ayoko, dito lang ako, love. Nahihirapan ako dahil ang bigat na ng tiyan ko. Sagot naman ni Carolina. Are you sure? Opo, update ka lagi. Nakangiti pa ang sad nito. I will. Nakangiting sabi ni Drew sa kanyang asawa. I love you, love. Ihintayin ka namin ni baby. Baby, daddy is around for 2 weeks kaya behave ka lang muna ha. Babalik din ako kaagad. Hahanapin ulit ni daddy ang mga gusto mong pagkain. Huwag mong pahirapan si mommy ha. Nakangiti nakausap ni Drew sa tiyan ng asawa niya. Opo, daddy. Nakangiting sabi naman ni Carolina. Kahit na nahihirapan ay nagagawa pa rin magpatuloy sa buhay niya. Sa bawat araw na nahihirapan siya, palagi niyang iniisip si Drew. Lalo na't nakikita niyang gumagawa nito ng effort para sa kanya. Nang tuluyan ng umalis si Drew, ay naiwan si Carolina sa kanilang bahay. Sa ngayon, unti-unti na nagiging maayos ang lahat sa buhay niya. Hindi rin nakakalimot si Drew na tumawag sa kanyang asawa. Kaya walang magiging problema sa kanilang dalawa. Hanggang sa isang araw, may hindi inaasahang bisita si Carolina. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Sino ka at anong kailangan mo? Ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Nagulat ako pero hindi mo pa nakikita na magkamukha tayo? Tanong niya sa akin. Ako ang kapatid mo. I mean, nawawala mong kapatid? Sabi niya sa akin. Hindi ako nagsalita dahil nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano bang dapat maging reaksyon ko, kung dapat ba yakapin ko siya. Ito ang araw na hindi ko inaasahan at nangyari na. Siya na mismong humanap sa akin, pero sa huli mas pinili ko pang lumapit sa kanya at niyakap ko siya. Hindi ko rin mapigilan ang mga luha ko. Masaya ako na nasa harapan ko na siya. Tumagal din ng ilang minutong yakapan namin. Pasok sa loob. Yaya ko sa kanya. Ang ganda ng bahay ninyo. Dito ka ba lumaki?
Tanong pa niya sa akin. Oo, dito na ako lumaki. Kumain ka na ba? May gusto ka bang kainin? Tanong ko sa kanya. Busog pa ako at isa pa, diet ako. Ngumiti na lang ako dahil may pagka-jolly rin pala siya. May asawa ka na pala. Nasaan siya? Ilang months na si baby? Tanong niya sa akin. 6 months na at nasa ibang bansa ang asawa ko. May business trip siya. Sagot ko sa kanya. Kamusta ka? Nakangiti kong tanong sa kanya. Ako? Okay naman ako. Kahit na inabandon na ako. Sagot niya sa akin na naghatid ng matinding kurot sa puso ko. Nasasaktan ako pero tama siya. Sorry, hindi ko rin alam na may kakambal ako. Okay lang ba nagpa-DNA test tayo? Tanong ko sa kanya. Medyo naiinis ako sa sarili ko pero huli na para bawiin ko pang sinabi ko. Kailangan pa ba yun? Nagdududa ka ba ba magkamukha tayo? Sabi niya sa akin. Gusto ko lang makasigurado. Alam mo, nakaka-hurt ka na. Parang di ka masayang makita ko at makilala ko. Parang iiyak na sabi niya sa akin. Sorry, Sunny. Sunny yung pangalan ko. Na binigay sa akin yung pangalan ng mga kumap ko pa sa akin. Mabait sila kahit mahirap lang kami. Sorry, Sunny. Babawi ako sa'yo sa mga taong nawala sa ating dalawa. Magpahinga ka muna ngayon at dahil marami akong kukwento sa'yo. Sabi ko sa kanya. Okay, sesi ko. Nakangiting sabi niya. Doon ko siya inihatid sa guest room namin. Medyo naiilang ako pero siguro ganito talaga. Lalo na't di ko naman siya kasama na matagal. At wala kaming alam sa ugali ng isa't isa. Pero masaya ako. Masaya ako makilala siya. Hindi ko lang kayang ipakita sa ngayon. I will need time to adjust. Nakaramdam ako ng antok kaya naman pumasok na muna ako ng silid namin. At nang humiga ako agad nang bumigat ang talukap ng mga mata ko hanggang sa hindi ko na namalayan nakatulog na pala ako. Nagising ako bandang mga 4:00 ng hapon kaya naman kagad kong sinilip ang phone ko. Pero nagtaka ako dahil hindi ko naman nilagay sa tabi ko ang phone ko. Kaya't nagtaka ako kung sino nang alam ng phone ko. Manang, may pumasok po ba sa kwarto ko kanina? Tanong ko kay Manang pagkababa ko galing sa kwarto ko. Hindi ko alam, Iha. Pumunta kasi ako sa palengke at kakauwi ko lang. Sagot niya sa akin. Si Sunny po, nasaan? Tanong ko sa kanya. Nasa silid niya siguro. Sige po, akit lang po ako para itanong kung may gusto siyang ulam. Paalam ko kay Manang. Iya, hindi naman sa nangingialam ako pero kapatid mo ba talaga siya? Tanong sa akin ni Manang. Sa tingin ko po, oo. Siya na po siguro ang sinasabi sa akin ng dading kakambal ko. Nakakapanibago po pero alam ko kapatid ko po siya. Sa ngayon ko po kinikilala pa po namin na isa't isa. Alam ko po naninibago lang din siya sa akin at nagpapasalamat ako dahil nakilala ko siya na siya mismo ang humanap sa akin. Masaya po ako dahil may makakasama na ako ngayon. Sagot ko kay Manang. Tama ka. Naninibago lang din siguro ko. Iisa lang mukha niya pero magkaiba kayo na ugali. Dagdag pa ni Manang. Sana po kung anong turing ninyo sa akin, ganun din po sana sa kapatid ko. Ayoko pong maramdaman niya na hindi siya tanggap. Saad ko kay Manang. Ang bait mo talagang bata. Kaya hindi ako magtatakang mahal na mahal ka ng asawa mo. Sabi niya sa akin. Mahal na mahal ko rin po ang asawa ko, Manang. Sobrang namimiss ko na nga siya eh. Natatawa pang sabi ko kay Manang. Sigurado ko miss ka na rin niya. Sabi niya sa akin. Sana po. Sige po, akit na muna ako. Paalam ko kay Manang at tuluyan na akong umakyat. Kumatok ako na ilang beses pero walang nagbubukas ng pinto. Kaya naman nagdesisyon akong pumasok na lang sa loob ng silid niya. Sunny! Tawag ko sa kanya habang dahan-dahan kong binubuksan ng pinto. Pagpasok ko wala na siya sa kama niya. Kaya naman naisip ko na baka sa banyo siya. Lumabas na lang ako pero nagulat ako dahil galing siya sa silid ko. Anong ginagawa mo sa room ko? Tanong ko sa kanya. Hinanap kasi kita. Wala ka pala sa room mo? Sabi niya sa akin. Pumunta rin ako sa room mo. Itatanong ko sana kung may gusto ka bang ulam para sa dinner? Tanong ko sa kanya. Kahit ano okay lang sa akin. Nakangiting sagot niya. Napangiti naman ako. Bumaba na kami at pumunta kami sa living room. Doon kami tumambay at nagsimula na ako magkwento sa kanya. Hanggang nagkwento ko sa kanyang nangyari sa akin. Ang swerte mo pa rin, Sissy. Sayang lang at di ko nakilala si Mommy. Nakita kong lungkot sa mga mata niya. Sorry, Sunny. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano bang tunay na dahilan ni Daddy. Kahit ako nagalit din sa kanya. Sa mga desisyon niya na hindi man lang niya pinag-isipan. Pero magalit man tayo, wala tayong magagawa. Ang galit natin dahil wala na siya. Wala nang sasagot sa lahat ng mga tanong natin. Masakit pero kailangan natin mag-move on. Sabi ko sa kanya.
Tama ka, Carolina. We need to move on at maging masaya tayo. Sabi niya sa akin. Yeah, nga pala may asawa ka na ba? Tanong ko sa kanya. Wala, single pa ako. May boyfriend ako noon pero may asawa na siya ngayon. Hindi niya na ako hinintay. Nakangiti pang sabi niya sa akin. Mahahanap pa rin ng tamang lalaki para sa'yo. Sabi ko sa kanya. Kailan pala uwi ng asawa mo para naman makilala ko siya? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam. Nakangiting sagot ko sa kanya. Alam mo sissy, mahal ko pa ang ex ko. Aagawin ko kaya siya sa asawa niya? Tanong niya na kinagulat ko. Sunny, siguro maging masaya ka na lang para sa kanya. Sabi ko pero sa tingin ko kasi ako pa rin ang mahal niya. Kaya naman naisip ko na what if agawin ko siya o kaya maging kabit na lamang ako. Sabi pa niya na para bang wala lang sa kanya mga sinasabi niya. Excuse me, I need to take this call. Sabi ko sa kanya at mabilis na tumayo. Tumawag din sa akin si Drew. Nagpapasalamat din ako na tumawag ng asawa ko dahil ayokong marinig ang sasabihin ni Sunny. Naramdaman ko ang pagkairita. Mahirap sa umpisa pero ngayon ay nasanay na ako sa presensya ng kapatid ko. Nagpapasalamat din ako dahil siya ang kasama ko. Nag-extend kasi ng trabaho si Drew kaya naman hindi pa siya nakakauwi. Isang buwan na simula nang umalis siya at ngayon ay magpipitong buwan na nang mamasyal tayo. Tanong ko kay Sunny dahil simula noon ay hindi pa siya nakakagala. Talaga? Mamamasyal tayo? Tanong pa niya sa akin. Oo naman, saan ka pala galing? I mean, nakatira dati? Tanong ko sa kanya. Sa Shanghai, doon kasi ako nagtatrabaho. Sagot niya sa akin. Babalik ka pa ba doon? Tanong ko sa kanya. Depende. Sagot niya sa akin. Kung pwede naman na dito ka na, huwag ka nang umalis. Sabi ko pa sa kanya. Sissy, pwede ba na sa atin na lang to? Type ko to ang ganda. Sabi niya, habang hawak niya ang dress na binili ni Drew para sa akin. Sis, okay lang ba kung pumili ka na lang ng iba? Galing kasi to sa asawa ko. Kaya iniingatan ko. Mahinahon pang sabi ko sa kanya. Ganun ba? Pahiram na lang, ibabalik ko din. Sabi pa niya sa akin. Sige, nilapitan na sagot niya sa akin. Thank you, sissy. Nakangiting sabi niya sa akin. Pumili na lang ako na susuotin ko hanggang nakabihis na kami pareho. Bagay ba sa akin? Tanong niya sa akin bigla. Oo, tipid na sagot ko sa kanya. Kapag nagbagong isip mo, ibigay mo na lang to sa akin ha? Hiram lang, Sunny. May sentimental value kasi sa akin yan eh. Galing kay Drew. Sabi ko sa kanya. Okay. Sorry kung pakiramdam mo, pinagdadamot ko sa'yo ha. Bumili na tayo na mas maganda at bago. Sabi ko sa kanya. Sorry, sissy. Hindi naman ako nagtatampo. Nagustuhan ko lang kasi ang damit. I understand naman. Sabi niya sa akin. Okay lang. Kalimutan na natin. Sabi ko sa kanya. Na makarating kami ng mall, pumunta kami sa isang boutique. Hinayaan ko siyang pumili ng mga gusto niya. Nagpaalam din ako sa asawa ko na gagamitin ko ang card niya. Natatawa pa nga siya sa akin dahil ito naman daw ay card ko at di ko na kailangan pang magpaalam sa kanya. Look who's here. Biglang lumitaw sa harapan ko ang stepmom ko kasama na isa sa mga anak niya. Lubayan niyo po ako. So, you're pregnant. Sinong ama? Natatawang tanong niya sa akin. Sino po ba sa tingin mo? Tanong ko rin sa kanya dahil nakakainsulto ang tanong niya. Wish you luck. Sana maging masaya ka. Nakangising sabi niya sa akin. Of course, magiging masaya ako, auntie. Sabi ko sa kanya. May problema ba, Sissy? Biglang lumabas sa fitting room si Sunny. What's the meaning of this? Halatang nagulat ang stepmom ko sa nakikita niya. Auntie, meet my twin sister, Sunny. What the heck? May kakambal ka? Sino siya, Sissy? Kamag-anak ba? No, she's dad's mistress. Pakilala ko sa stepmom ko. How dare you say that? Huwag mong sasaktan ng kakambal ko. Baka manghiram ka sa aso ng mukha. Napatingin ako sa kambal ko na seryosong mukha niya. Tinatakot mo ba ako? Hindi, pero hindi ko rin naisaktan mo ang kapatid ko. Matapang na sagot ni Sunny. Sunny, hayaan mo na siya. Ito na ba lahat ng pinili mo? May nahong tanong ko sa kanya. Inabando na kasiguro ng ama mo, kaya ngayon ka lang lumitaw. Pak! Tunog ng malakas sa sampal.
Nagulat ako dahil inisang hakbang lang ni Sunny yung stepmom ko at sinampal niya ito. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Sunny, tama na yan. Awat ko sa kanya. Iyang kapal kasi na mukha niya eh. Kabit na naman siya, diba? Itong tatandaan mong matanda ka. Ang kumpanya namin, kukunin ko sa'yo. Nakangising sabi ni Sunny sa kanya. Hindi ko hahayaan na kunin mo sa akin. Subukan mo para ikaw nang susunod sa mga magulang mo. Sabi nito bago tuloy yung umalis. Pasensya na po sa kaguluhan. Hingi ko ng paumanhin sa mga staff na nandito. Okay lang po, ma'am. Hindi naman po kayong unang nanggulo. Sagot ng cashier sa akin. Sunny, calm down. Sabi ko sa kanya. Sorry. Hindi ko napigilan ng sarili ko eh. Nasaktan ako sa sinabi niya. Sagot niya sa akin. Sorry kung wala ako nagawa para sa'yo. Ano ba? Kayang-kaya ko siya. Kung hindi mo lang ako pinigilan, baka bigla ko na lang siyang nailampaso sa sahig eh. Tumatawang bulalas niya. Ang tapang mo at nagulat ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. Dapat lang. Hindi nila tayo dapat inaapi. Saad pa niya. Ito na ba ang lahat ng napili mo? Bayaran na natin para makakain na tayo. Sabi ko sa kanya. Okay, let's go. Nakangiti pang sabi niya sa akin. Binayaran namin ang mga pinili niya. Pagkatapos pumunta kami sa restaurant na gusto niya. Kahit ako ngayon lang din nakapunta sa ganitong restaurant. Nakakain lang ako sa mga sosyal kapag kasama ko ang asawa ko. Sobrang nanghihinayang kasi ako na gumastos. Pero para sa kapatid ko, hindi ako nanghihinayang. Ito, Sissy, masarap. Thank you sa araw na to. Masaya ako na nakasama kita. Sabi niya sa akin sabay alok ng pagkain niya. Ako rin, masaya ako. Nakangiti pang sabi ko sa kanya. Nakapamili ka na ba ng mga gamit ni baby? Ano bang gender niya? Girl or boy? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam kasi hinihintay ko pa ang asawa ko. Siguro kapag nalaman na namin ang gender niya, tsaka kami mamimili. Sagot ko pa sa kanya. Ang tagal namang umuwi ng asawa mo. Baka mamaya may iba na yun. Nasaktan ako sa sinabi niya pero ngumiti na lang ako sabay sabi ng araw-araw na tumatawag. Ang asawa ko at alam niyang responsibilidad niya. Nakangiting sabi ko pa sa kanya. Kung sa bagay, bakit pa siya maghahanap ng iba? Ang perfect mo kaya? Lahat nasa iyo. Sabi niya sa akin. May tiwala naman ako sa kanya. Sabi ko sa kanya. Uuwi na ba tayo? Oo sana kasi napapagod na ako maglakad. Ang bigat kasi ng tiyan ko eh. Akin na nga muna, ako magbubuhat ng bola mo. Pabirong sabi niya kaya naman natawa ko. Kung pwede lang ay ipabuhat ko sa'yo eh. Natatawa pang sagot ko sa kanya. Umuwi muna tayo para hindi ka na mapagod. Sabi niya sa akin at inalalayan ako. Napakapit ako sa braso niya habang naglalakad kami papunta sa parking. Inilalayan niya rin akong pumasok na sa loob ng kotse. Habang nasa biyahe nakatulog ako. Kaya naman nagulat na lang ako na pagdating namin sa bahay, dumating na pala ang asawa ko. Mabilis ako bumaba sa kotse dahil nakatayo sa harapan ni Drew si Sunny at nakakunot ang noon ng asawa ko. Siguro kinikilatis niya o nagtataka na siya ngayon na babaeng kaharap niya. Love, tawag ko sa kanya. Mi vida. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinalikan niya ako sa noo at sa labi. I miss you. Malambing pang bulong niya sa akin. I miss you too, love. Nga pala ba ka nagtataka ka? Si Sunny, kapatid ko. Pinakilala ko sa kanya ang kapatid ko. Sinabi niya na sa akin. Naninibago ko dahil parang ang lamig ng boses niya. Okay ka lang ba, love? Tanong ko sa kanya. Pagod lamang ako sa biyahe. Mi vida, I want to take a nap. Sabi niya pa sa akin. Sige, gigisingin na lang kita kapag handa ng dinner. Sabi ko pa sa kanya. Hinalikan niya muna ako sa labi bago siya umakyat sa silid namin. Nakauwi na ang asawa mo, Sissy, at in fairness, ang gwapo niya. Sabi niya sa akin at medyo nakaramdam ako ng kakaiba. Para nagsiselos ako. Ayoko kasi na may ibang pumupuri sa asawa ko maliban sa akin. Uy, baka naman magselos ka. Sinasabi ko lang ang totoo. Don't worry, hindi ko type ang asawa mo. Mas gwapo at hot ang ex ko, no? Nakangiti pang sabi niya sa akin. Umakit ako sa silid namin. Pagpasok ko nakaiga ng asawa ko at halatang natutulog. Pumasok ako ng banyo para maligo. Paglabas ko nakaupo na sa kama si Drew. Nakatingin siya sa akin. Mi vida,
Bakit di mo sinabi sa akin na may kakambal ka? Tanong niya sa akin. Sorry love, gusto ko kasing sabihin sa'yo na kapag nakauwi ka na. Sagot ko sa kanya. Sure ka ba kapatid mo siya? Tanong pa niya sa akin. Oo, maliban sa magkamukha kami sinabi ni Daddy na sa huling sulat niya na may kakambal ako. Sagot ko sa kanya. May sulat siyang iniwan sa'yo? Tanong niya sa akin. Opo, nakita ko sa damitan ko. Pag-amin ko sa kanya. Okay po, I miss you so much, mi vida. Nakangiting sabi niya, tinila niya ako papalapit sa kanya. Sabay yakap sa tiyan ko. I miss you too, love. Ang tagal mo raw umuwi, sabi ni baby. Pabiro pang sabi ko sa kanya. Okay po, I miss you so much, mi vida. Nakangiting sabi niya, tinila niya ako papalapit sa kanya. Sabay yakap sa tiyan ko. I miss you too, love. Ang tagal mo raw umuwi, sabi ni baby. Pabiro pang sabi ko sa kanya. Baby, behave ka lang ba habang wala si Daddy? Kausap niya sa tiyan ko. Ouch! Nagulat ako dahil bigla gumalaw ang baby ko. Sana masakit? Nag-aalala pa niyang tanong sa akin. Relax lang, love. Gumagalaw lang si baby. Sabi ko sa kanya. Akala ko kung ano nang nangyari sa kanya. Sabi pa niya sa akin. Sumagot yata siya sa tanong mo. Miss na rin niya ang daddy niya. Natatawa pang sabi ko sa kanya. I love you, mi vida. Sabi niya sa akin. I love you. Sige na, magpahinga ka na. Alam ko na pagod ka. Sabi ko sa kanya. Can you massage my back? Tanong niya pa sa akin. Okay po. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Palagi ko itong ginagawa kapag pagod siya at namiss ko rin na gawin sa loob ng isang buwan na hindi kami magkasama. Thank you, mi vida. Sagot niya at dumapa na siya sa kama namin. Ako naman ang kinuha yung message oil at lumapit ako sa kanya. Nakapikit siya, talatang pagod talaga siya. Sinimulan ko ang pagmamassage sa likod niya hanggang sa tuluyan na nga siya nakatalikod at natulog. Humiga naman ako sa tabi niya at niyakap ko siya hanggang sa nakatulog na rin ako. Nagising ako dahil may naramdaman ako na kakaibang kiliti sa pangbaba ko. At nagulat ako dahil si Drew nasa pagitan ng hita ko. Love, tawag ko sa kanya. I miss you, mi vida. Sagot niya sa akin. Ang sarap mo. Bulong niya sa akin nang matapos na siya. Ang galing mo rin po, love. Malambing na sabi ko sa kanya. Mahal na mahal kita, Carolina. Huwag mo akong iiwan. Sabi niya sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Hinaplos ko ang pisngi niya at gumiti ako sa kanya. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. At si baby kailangan ka niya. Di ba magiging isang buong pamilya tayo? Sabi ko sa kanya. Yeah, magiging buo tayo. Kahit anong mangyari, mabubuo tayo. Ikaw, ako at ang anak natin. Sabi pa niya sa akin. Opo, magiging isang masayang pamilya tayo. Nakangiting sabi ko, tinalikan ko siya sa labi. He kissed me back, kaya naman, mas pinagigihan ko pa ang ginagawa ko. Nakaramdam ako ng hiya dahil feeling ko ang pangit ko na. Kaya naman pumikit na lamang ako. Mi vida, open your eyes. Utos ito sa akin. Ayoko. Mahina pang sagot ko sa kanya. Why? Malambing na tanong niya sa akin. Nahihiya ako dahil parang ang pangit ko na. Sabi ko sa kanya. Who said that? Tanong niya sa akin. Ako. Mabilis pang sagot ko sa kanya. That is not true. Ikaw ang pinakamagandang babae sa mga mata ko. Sabi niya sa akin. Baka sinasabi mo lang to dahil ayaw mong masaktan ako. Tumaba na ako, di na ako maganda. Parang batang sabi ko sa kanya. Let me prove to you na ikaw lang pinakamaganda sa mga mata ko. Sabi niya sa akin at mabilis na hinalikan ang labi ko. Binitawan niya ang labi ko at bumaba sa pangako ang halik niya hanggang sa makarating siya sa leeg ko. Hindi ko na alam kung ano pa ba ang gagawin ko. Tanging boses ko na lamang narinig ko sa apat na sulok ng silid namin. Malaking bagay din na ginawa niyang soundproof ang silid ko para malayo namin nagagawa ang mga nais namin bilang mag-asawa. Susulitin ko na, mi vida. Dalayo ko namang makihati sa baby natin. I want you now, Carolina. You are so beautiful, Carolina. Walang ibang maganda sa paningin ko kundi ikaw lang, sabi niya sa akin. I love you, Drew. Tanging sabi ko pa sa kanya. I love you much, mi vida. Humiga siya sa tabi ko at niyakap niya ako. Napangiti naman ako. Masaya ako na sa wakas nakauwi na siya sa tabi ko siya. Sana lang talaga nasa tabi ko siya kapag nanganak na ako. Dahil kakayanin kong lahat basta't nasa tabi ko siya.
Basta kasama ko siya at kontento at masaya na ako.